Ano na nga palang balak mo, Rodora? Giselle, yun na lang ang itawag mo sa akin. Oo, Giselle. Ano bang gusto mo? Gaano ba katagal yung burol? Kailan natin ipapalibing si Mang Ruben? Ayan, kapag kulang patawagan mo ko. Perlita, ikaw nang bahala sa lahat. Ang gusto ko sana yung wala nang lamay, para tahimik lang yung libing ng tatay. Tsaka kung pwede sana sa lalong madaling panahon para hindi na makahalata si Siggy. O sige, kung yan ang desisyon mo. Huwag kayo mag-alala, Ma'am Giselle. Wala pong makakaalam sa sekreto niyo. Salamat. Sumusobra talaga yung si Tita Charito. Ang sama talaga ng ugali niyan. Alam mo, wala ka na nga dun sa resort. Hindi ka pa rin tinitigilan. Hindi pa rin matanda siya, hindi ko siya papatulan. Sasapahin ko na siya. Pabayaan niyo na lang. Pabayaan? Jerome, sinisira ka na sa customer mo. Pabayaan? Hindi pwede yun, ano? Ma'am Aida? Ano yun? Hindi. Magtiwala po na lang kayo kay Jerome. Garantisado naman pong masarap ang pagkain namin dito. And I'm sure our food can speak for itself. At ito pa po, kapag natikman ng mga customers ang pagkain namin, I'm sure dudumugin tong Jerome's Kitchen. Kaya huwag na po kayo magpa-apekto kayo, madam. Akala yata nila ganun sila kataas eh. Jerome, huwag kang pumayag na sirain ka ng mga yan. Huwag kang pumayag na iparamdam nila sa'yo na mababa ka dahil hindi totoo yun. Alam ko naman po yun eh. Mas lalo po akong dinidiin ng mga karbonil pababa. Mas lalo akong magsusumita. Hindi ako titigil hanggat hindi ko naabot ang mga pangarap. Papakita ko sa kanila. Kaya ko silang pantalan. You should have seen the look on his face. Mukhang talunan. Sana nandun ka, Ziggy, at nakita mo ang nakita ko. Sayang. Kasalanan naman niya yan eh. Nagpupumilit siyang maging isang karbonel na hindi naman maaaring mangyari kahit kailan. Hindi ba masyadong mataas ang pangarap? Saan ka nang galing? Umiyak ka? Hindi po. May allergies lang po ako. Nakalimutan po akong trabaho sa office. Sorry. Tell me, Ziggy. Ako lang ba ito? O si Giselle ang may problema? I don't know what you're talking about, Mama. Alam ko, okay kami ni Giselle. In fact, we've never been better. Hindi na nga niya ako ninanag eh. Hindi mo ba napapansin, hindi na kami nag-aaway? Hindi ka na nga rin pinapansin eh. Baka may pinagkakabalahan eh. Good for me? Paano kung may ibang lalaki si Giselle? That's so impossible, Mama. Impossible! Come on. Hello? Hello, Giselle. Nakausap ko na rin yung sa Forenaria. Inaambalsa mo na daw yung tatay mo. Napilian ko na rin siya ng kabaong. Nakausap ko na rin yung sa sementeryo. Ang libing bukas. Salamat, Perlita, ha? Alas 10 sa sementeryo, pupunta ka ba? Oo, magkita tayo doon. Salamat ulit. O, sige.
Pangyayari, no? Kakamatay lang ni Mang Ruben. Ililibing na bukas. Buti na lang, nakita pa rin siya ni Rodora kahit sa paglibing man lang niya. Ang hirap paniwalaan, anak, na si Giselle pala talaga yung nawawala kong kaibigan. Kung sa bagay, noon pa naman, ayaw niya talaga yung itsura niya. Paano? Pag ganitong itsura mo, tampulan ka ng tukso. Alam ko naman po yun, Nay, eh. Kaya lang, sanay na ako, kaya hindi ko na pinapansin. Tama yun, anak. Hayaan mo na lang silang makikitid ang utak nila. Alam mo, anak, si Giselle, hindi rin ako nagulat na pinapalitan niya ang mukha niya. Ayaw na ayaw niya kasi noon na sinasabihan siya ng pangit. Ayaw na ayaw niya na tinutukso kami. Pero, Nay, pwede po pala yun, no? Yung mababago na lang sa isang iglap yung itsura mo, yung buong pagkatao mo. Akala ko kasi sa teleserye lang yun, eh. Bakit, anak? Gusto mo rin ba? Minsan po, naiisip ko, paano kaya kung maganda ako? Pero sa isang banda, naiisip ko din, siguro may plano po talaga yung Diyos kung bakit binigay niya sa akin to. Bukod sa panakot sa daga. Alam mo, anak, wala naman talagang mali sa itsura natin eh. Ang mali ay yung pagtingin ng mga tao na mali sa itsura natin. Basta ako masaya ngayon dahil nakita ko na rin sa wakas ang nawawala akong best friend. Alam mo na close talaga kami ni Rodora noon. Tsaka kahit iba na siya ngayon, siya pa rin ang Rodora na kaibigan ko. Tsaka pag matagal ang pinagsamahan niyo, hindi na talaga mawawala yon. Dati-dati naman ng mga bata tayo. Kapag may problema ka, ako lagi yung muna nakakaalam. Sa akin ka unang humihingi ng tulong. Pero bakit ngayon? Ni hindi ko man lang alam na may hinahanap pala kayong tao ni Aling Perlita. Jerome, hindi ba malinaw sa'yo yung huling usapan natin? Jerome, gusto ko nang putulin. Kung ano may ugnayan natin pagiging mag-best friends natin, gusto kong tapusin na yon. Huwag mo akong asahan. Nagagawin ko pa rin yung katulad ng dati. Layuan mo na lang ako para wala nang gulo. Bakit natahimik ka naman? Wala po, Nay. Naramdaman ko lang yung pagod. Tara po, matulog na tayo. Sige, help ka na. Good morning! Good morning, good morning! Ang dami kong naisip na promo para sa restaurant natin, Chef. May mga suggestions ako baka. Teka, hindi pa nga tayo nagbubukas. Mukha na kayong mga nalugi. Ngayon. Wala po. Ba't sila? Uy! Ano? The food is tasteless. Ambiance is poor. On a scale of 1 to 10, I will give Jerome's Kitchenette 1 and 1/4. Mayabang kasi. Mabuti nga sa kanya. Read it. May kinalaman ba kayo dyan? Me? I have nothing to do with that. He did that pa ng himself. Hindi ba siya ang gumawa niyan? Mabuti nga sa kanya, arogante siya. Paminsan-minsan tumapak naman ang mga paa niya sa lupa. Why does this concern you still? Right. Akala ko ba sa inyo nanggaling na wala ka ng pakialam sa kanya? Mabuti na yun habang maaga, at least nakikita mo kung gaano ka-loser yung Jerome na yan. Whatever. Well, aalis na rin ako.
where is the funeral? Bakit ka nakaitim? Pati ba naman ho yung suot ko issue na ngayon? Baka naman gusto nyo rin akong ipa-review sa mga fashion editor friends ninyo. Oh, wow. Somebody got up on the wrong side of the bed this morning. Well, bagay naman sa'yo to wear black because you're getting fat. Saan ka ba talaga pupunta, Giselle? Meeting ako. Excuse me. Sinong ka-meeting? Hindi na babalik dito si Jerome. May sarili ng restaurant yung anak ko. Eh, palpak naman yung restaurant niya. Meron sana akong gustong sabihin sa'yo, pero huwag ka magalit ha. Ayos na natin yung mukha mo. Si nanay, hindi na kailangan ng ganun. Kasi para sa akin, nanay ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ano naman ang pakialam ko? Kung talagang bulok ang pagkain ng anak-anakan mo. Sumusobra ka na. Can you please take your work-freak mom out of here? Bakit hindi yan lolo mo ang pagsabihan mo? Siya ang sumasabotay sa restaurant ko! Eh, teka lang! Eh, baka naman kasi hindi talaga masarap yung luto mo! Dahil wala na ako sa resort, kailangan ka ng pera. Magkano ba kailangan mo? 10 milyon. Maliliit lang ang mga wini-withdraw, pero kapag tinutal mo, lumalabas kulang-kulang 1 milyon. Come on, Sino naman. ba ang may access bukod sa ating dalawa ng pera na nandyan, Aber? Si Giselle. May girlfriend ka na? Ito, Josie, wala. Wala pang girlfriend. Sakto. Si Marilyn, wala yung boyfriend. Oh, di ba? Ba't di kayo mag-date? Lahat ng ebidensya. Ang ibig sabihin, there's no point in denying it. Kaya kung ako sa'yo, umamin ka na. Sabihin mo sa akin, saan mo dinala ang pera? Sasabihin ko sa'yo kung ano yung sikreto namin ni Aida. Napakaswerte mo sa anak mo. Ang ganda-ganda niya. Yung anak ko ni Giselle Carbonell, ano pong itsura? Kung anong ganda ng nanay, siya naman ang pangit ng anak.